Hi guys, magandang hapon sa mga viewers at motorcycle enthusiasts. Meron mga tropa pips na nagre-request para i-review po itong bike. Ito po yung new 2020 model CF Moto NK400 parallel twin cylinder 4 stroke liquid cooled double overhead camshaft 400.4 cubic centimeters displacement engine. Wow, sobrang haba ng description. Anyway, na-acquire po ang bike na ito sa Motostrada main branch noong October 21, 2020. Kasama ko mga tropa pips. Alam nyo na kung sino kayo. Shout out sa inyo. Namangha ako nito nung makita sa actual bike display sa Motostrada branch sa Parañaque noong July 2019. Iniisip ko panoon kung pwede makabili nito bago mag-retiro para regalo na rin sa sarili ko. Tama nga na libre ang mangarap at kapag pinagsikapan natin ay ibibigay din ng may kapal sa tulong na rin ng kumpanya na hanggang ngayon ay nakakatulong sa araw-araw na pangangailangan. Na-motivate ako para mabili ang bike as a starter, big bike na rin. At ang primary purpose talaga ay para sa daily commute ng OBR, official back ride ko sa work, gawa ng umiiwas sa pag-commute during the pandemic situation simula noong pinareport sila sa work last September 2020. Although sometimes meron naman silang carpool sharing. Ayan. Anyway, nagpapasalamat ako kay wifey, sa family, mga kasama sa trabaho para sa suporta. Without further ado, start ko sa combined kulay na metallic blue. Ayan. At glossy black finish. Ayan. Head turner siya. Akala ng mga nakita ay branded bike. Hindi lahat kilala ang CF Moto brand. At 2018 pa na introduce sa Pilipinas ang NK400 neto. Malakas ang benta nito due to affordable siya kumpara sa mga branded bikes. Ang SRP nito ngayong 2020 ay 219,800 pesos. Next, sunod natin ay ang LED lights. Yan. Mounted sa headlight, signals, at saka taillight as well. Yung 2019 model ay halogen bulb yung nasa headlight niya. Kaya itong new 2020 ay lahat LED na siya ngayon. Dagdag pogi points to sa 2020 model na NK400. Ayan. Next. Oh yes, ang malaking 17 liters fuel tank. Sakto ito sa mga long travels. And ang well-designed curved seats ay maganda pagka-upholstered. Though ang OBR ko ay meron complaints kasi makitid lang ang back seat. Ayan. Oh, tingnan nyo yung diferensya guys. Ang liit. Ayan.
Then, punta tayo sa front shock absorbers. Yan. 41mm conventional fork. Yan yun. Yan. Okay. At sa rear naman, ito yon. Yan. Cantilever monoshock with adjustable rebound. Then, ang stock naman na CST Migra tires. Wow. Yan. Yan yung tires niya. Okay. Para na rin sa rider safety, good quality, very high quality type tire. Sa front ay 120mm wide, 70% sidewall. Yan. Mounted on a 17 inches alloy rims. Yan. Then sa rear naman, Migra tires din, CST, 160mm wide. Ayan. Ayan guys. 60% sidewall, mounted on a 17 inches alloy rims. Yan. Yan guys. Medyo nagbablur. Okay. Ang mga brake calipers naman ay gawa ng famous J1 brakes from Barcelona, Spain. Yan guys. Yan sa rear. Ito naman sa front. Ayan. Proven top tested sa high speed sa expressway with a dual anti-locking braking system or ABS. Mounted sa front double 300mm metal disc. Yan. Yan yung sabi ng isang vlogger ay chrysanthemum design disc sa front. Yan, double. Yan yung other side. Yan. Okay. At sa rear naman, sa rear ay 240mm. Yan. Ang diameter. Okay lang kung hindi stainless made. Ang mga disc kasi napansin ko, mayroong mga kalawang. May kalawang gawa ng mga alagang aso at pusa ng aming mga kapitbahay. Ginagawang ihian nila to, favorite nilang ihian yung mga gulong. Wala na tayong magagawa niyan. Okay. Regarding naman sa dry weight ng bike na ito, 206 kilograms ang bigat nito guys. Acceptable para sa i-compensate sa riding stability habang cruising sa high speed. Okay. Sa expressways. Sa handling naman, sa handling nito limited naman ang clearance in between vehicles ay difficult due to its turning radius and weight as well. Pero kapag long stretch ay super smooth ang takbo, hindi mo mamalayan yung bigat nito. Iwasan din, tips pala nito, iwasan din gamitin ng bike para sa city driving due to the heat
from galing sa engine. Kapag umabot na sa 100 degrees centigrade, sobrang init, lalo na during traffic on summer days. No worries din dahil meron siyang exhaust fan from the radiator. Yan, may radiator ito guys. Okay. Then sa gas consumption naman ay nag-average na 23 to 25 kilometers per liter, fueled by 95 octane gasoline. Yan guys. Sa performance naman ay malakas sa mga ahonan to due to the 54 teeth rear sprocket. Ito guys, oops, mahuhulog yung cellphone. Yan 54 teeth na sprocket nya. Marami ang nakakapansin nito dahil sobrang laki. So eto, medyo lamang na lamang ang NK400 sa mga ahon. Okay, ita-try natin to guys na paanda rin. Yun, para marinig natin yung stock na exhaust nya, yung tunog. Yan, narinig natin yung tank vibration dyan sa sensor nya. Then start. Ayan, medyo quiet lang yung tunog nya. Okay, ito ang sinasabi kong LED lights ng 2020 NK400. Ayan, yan na yung stock nya, stock muffler nya. Ganyan lang siya kalakas. Okay, eto naman guys yung headlight. Yan, medyo maaga pa kaya medyo hindi ma-appreciate yung lakas nya. Low beam siya, naka low beam lang. Try natin i-high beam. Okay, ito pala, sorry. Yan, hindi pa rin napapansin, medyo maliwanag pa kasi. Okay, on the other side, ang difference ng 2019 model sa 2020 ay itong fairings na may NK na pangalan. Yung sa mga previous model ay kulay black to, at saka yung sa takip sa muffler nya dati kasi ay black, ngayon stainless siya, stainless. Ito guys, yan ang muffler. Yan ang magiging difference sa 2019 model ng NK. At saka ito pa guys, isa pa na mapapansin nyo, yung mga red buttons nito ngayon gray na siya, hindi na siya yung dating red na sabi ng iba ay parang hindi naman siya maganda. Then ito lang natira na kulay red, pero hindi na siya sobrang tingkad ng kulay, red button. Ayun yung yung instrument panel guys, kung mapapansin natin, naka 1,400 kilometers na ako. So kaya nagpa-change oil na ako nitong NK. Mapapansin natin na yung eto, may select tayo dito. Eto, makikita natin na 72 degrees Celsius centigrade yung engine na mamonitor natin during the rides natin. And then ito naman yung sa battery tawag dito, yung
capacity 14.4. Then ito naman na indicator na 4. Ito yung parang sa brightness ng ng panel kung gustong luminaw. Yan, pag 1 medyo blurred na siya. Pwede natin i-adjust depende sa ating preferred na linaw. Then meron din tayong, kung makikita nyo guys, yung naka-economy mode ako. Pwede ko siyang gawing sports mode. Yan ang maganda dyan dahil pwede sa tipid mode kung gusto mo economy lang lagi. Kasi napansin ko pag sports mode malakas kumain ng gas CNK. Then at the same time meron na siyang oras din, at saka ito yung indicator para sa speed. Okay, ito naman yung odometer nya. Yan yung 1,400.5 kilometers. Yan ang tinakbo nya since nung na-acquire ko siya nung October. Ayan guys yung panel nya. So lahat naman ito guys, lahat stock pa, hindi pa tayo nagpapalit. Pagsasawaan muna natin itong mga original parts nito. Okay guys, so well, that's it for now. Overall ratings for this bike, 5 out of 5 stars for the specifications and looks. Bye bye for now, motorcycle brothers. Stay safe, ride safe. This is Tony Moto TV. Please comment, share, like and subscribe. Appreciate very much. Thank you. Bye bye.